Good day mga ka-adventure. Kumusta na kayong lahat dyan? This is me, Francie. At nandito tayo ngayon kasalukuyan sa Sulipan Bridge dito sa Apalit. Makikita ninyo, magkakaroon tayo ng update ngayon. Nakita nyo naman ang Pampanga River, nag-o-overflow. Talagang ang taas, Kaya pati yung mga nagtatrabaho doon sa gumagawa ng PNR, medyo napapasok sila ng tubig doon, pataas. Ayan, ang taas ng tubig. Kung makikita ninyo, halos pumasok na doon yung tubig ng galing sa ilog. At ito rin kasalukuyang construction dito na ginagawa sa tulay ng Apalit dito sa Sulipan Bridge. Ito yung PNR project na malapit na mapagdugtong. At yan, kita nyo naman, talagang ang lakas ng agos ng tubig sa nanggagaling sa ilog. Halos puro putik na. At ngayon mag-update tayo mga ka-adventure ng mga lugar na medyo naapektuhan ng pagbaha dahil gawa ng bagyong Carina. At pupunta tayo dito sa mga bandang lugar ng Bulacan. Titingnan natin sa MacArthur, passable para sa mga motorista. At yan ang kondisyon ng lugar dito, Pinakita ko lang din sa inyo yung kalagayan ng ilog dito sa Pampanga River. Talagang overflow. Doon lang sa amin, lubog na rin. Kaya hindi ko na pinakita sa video. Lubog na rin yung lugar namin. At yan, makikita nyo, halos konti lang ang dumadaan. Busy itong tulay na to Kapag ganyang nakikita ninyo madalang sasakyan, maaring maraming baha na apektado na hindi makadaan ang mga bumibiyahe, ang mga motorista. Yan, ngayon kukunti lang ang dumadaan, Ganito rito kapag madalang ang sasakyan, pag may bagyo, talagang marami nang hindi nakakatawid. At ayun nga guys, hindi natin masubukan makapagpalipad ng drone para mapakita natin yung kung hanggang saan yung kasi sobrang lakas ng hangin. Nililipad yung drone at hindi ko na tinuloy. At yan ang update ko sa inyo sa nangyayari dito sa lugar ng Sulipan Bridge. At ngayon pupunta tayo ngayon guys sa Bulacan. Ipapakita natin yung ibang area doon sa accessible sa mga motorista. Doon ko kayo dadalhin para ma-update ko kayo para sa mga magbibiyahe ngayong araw na to at sa mga susunod pang araw. At doon nakikita ninyo, napakadilim at nag-uumpisa ng umambon na naman. At ayan, nakapasok na tayo ng Kalumpit, Bulacan mga ka-adventure. At nakikita nyo naman sa kondisyon ng daan na madalang ang mga bumibiyahe na mga motorista. At ayan, nakikita nyo rito yung mga sasakyan nakaparada na naman dito sa tulay ng Bagbagin Bridge. At ayan guys, yung mga nakikita ninyong sasakyan yan, mga private yan, pag-aari yan dito ng mga tao na nakatira dito sa bayan ng Bagbagin, dito sa Kalumpit. Kasi kita nyo naman, lubog na. Ayan napakataas ng ilog. Taon-taon pag bumabagyo, talagang dito sila nagpapark dahil gawa ng nilulubog yung lugar dito sa bayan ng Bagbagin, Kalumpit. Dito tayo sa tulay ng Bagbagin. Kitang-kita nyo naman, talagang nag-o-overflow yung ilog sa sobrang taas ng tubig, baha. Kaya yung makikita ninyong sasakyan na yan, halos naka-double parking na doon sa kabila. Hindi lang ito, meron pa din doon sa kabilang bridge. Doon din, nag-o-overflow din doon ng mga tulay. Tsaka yung ibang bayan doon, kaya dito rin sa tulay nagpa-parking yung mga ibang sasakyan.
At ayun nga mga ka-adventure, sinubukan natin ulit magpalipad ng drone. Talagang napakalakas ng hangin. Tinatangay yung drone natin. Kaya hindi ko na masyadong pinatagal kasi baka mamaya magkaroon tayo ng problema sa drone natin. Tangayin ang hangin, hindi natin mapabalik. Kaya short clip lang yun na ipakita ko sa inyo. At tutuloy tayo ngayon sa ating destinasyon, yung ibang lugar dito sa Bulacan. I-update ko kayo mga ka-adventure. Let's go. Nandito tayo ngayon sa pamilihang bayan ng Kalumpit, Bulacan. At kasalukuyan na maluwag ang traffic dito ngayon. Walang ganong mga bumibiyaheng sasakyan at walang masyadong namimiling mga customer. Palibasa nga may bagyo, yung iba hindi makalabas ng bahay. At ito yung sinasabi ko na dito sa pangalawang tulay, ganito rin makikita ninyo, marami ring nakaparking dito sa tulay. Kumpara doon sa Pagpag kanina, Pagpag Bridge, medyo maraming naka-park, halos naka-double parking na ibang sasakyan. Dito medyo madalang pa. At nandito naman tayo guys sa pangatlong tulay dito sa Kalumpit, ang Labangan Bridge. Ayan, nakikita nyo, dito medyo madalang ang mga nakaparking na mga sasakyan, mga private vehicles. At ito ang kondisyon dito, kita nyo naman, ang lakas ng pag-agos ng tubig. Ayan o, halos aapaw na doon sa dike. Kung makikita ninyo, may mga tao doon naliligo, yung iba na nangingisda pa. Konti na lang ang diferensya, halos aapaw na sa dike. Yan yung dike na yan, yung pinakaharang ng ilog. Halos magpapantay na. Ayan ang lakas ng agos ng palabas. At doon, lubog na rin doon yung bayan doon papuntang yan, papuntang Hagonoy. At ito guys, first time na mangyari dito na nilubog tong lugar na to. Dito pa rin sa Kalumpit, sa tapat ng Wilcon. Hindi ito nilulubog ng tubig. Ngayon lang nangyari to ng ganito. Ang lalim. Hindi ko alam kung mas malalim yata doon ha. Ang daming sasakyan na nakahinto doon. Ngayon lang nangyari to na nagkatubig dito ng ganitong kataas. Six years na kaming nakatira dito sa Palit, Pampanga. Dumadaan ako dito. Ngayon lang nangyari to na bumaha dito sa kalsada na to. Ayan, kaya yung mga ibang sasakyan na nakikita ninyo, pati yung subdivision lubog sa Metropolis. Lubog. Sobra. Parang nagmistulang dagat yung paligid. Grabe ang tubig.
At nakita nyo naman ano, talagang ang daming lubog palang lugar. Pati yung ibang part ng subdivision na nakita ninyo sa aerial view. Pati dito sa kanang bahagi natin, lubog din. Dami din tubig. Ngayon lang talaga nangyari na nagkaroon ng tubig dito. Ang isang nagiging dahilan na rin ng impact ng pagbaha dito sa dinami-dami ng reclamation na ginagawa. Dito sa may, lalo na dito sa may Bulacan, yung tinatambakan na airport. Grabe, lalim. Hindi ko alam kung saan tong tubig na to. Papunta na tayo sa Longos. Ayan no. Grabe. Pati dito, kita nyo yung loob ng subdivision. Yung mga sasakyan nakaparada na rin dito sa labas. Wala na kasing maparadaan doon sa kanila. Siguro mga lubog na rin. Ang daming nakapark dito sa gilid ng daan. Ito lubog din tong dito, yung hardware dito. Ang tindi ng pinsala ng ginawa ngayon ni Bagyong Carina. Ito pa, isa pang subdivision dito. Malaking subdivision din ito eh. North Lake, the North Fields. Yan, pinahaan natin dito sa Northfield. Yung mga nakatira naglalakad na lang. Ano yan dito? Sikat na malaking subdivision yan dito sa Kalumpit ng Northfield. Lubog na. Lubog sa tubig baha. Grabe. Ayan, kaya ang daming nakapark pa rin dito ng mga sasakyan. Basta i-update ko kayo mga ka-adventure kung hanggang saan tayo pwedeng makarating na kaya ng ating motor na si Aaron. Medyo malalim yung tubig din kanina pero kaya naman. Yan, sa kaliwa natin ang Vista Mall Malolos. At medyo umaambon-ambon na naman uli. Ito naman ang ipapakita ko sa inyo mga ka-adventure. Nandito tayo sa Dacabanas. Isang pasyalan din dito sa malapit na sa Malolos. Hindi naman nilulubog ito eh. Kahit anong bagyuhan dati. Sa dinami ng bagyong dumaan, ngayon nilubog ito, itong Dacabanas. Grabe din. Kaya halos sarado yung mga sarado yung ibang establishment kasi halos walang tao. At yan mga ka-adventure, patuloy ko kayong i-update sa mga kalagayan ng mga pangyayari dito sa part ng Bulacan. At pagpasensyahan nyo na kung hanggang saan lang tayo makakarating, kung hanggang saan ko lang kayo mai-update. At para sa mga magbebiyahe at sa mga magpaplano pa lang na bumiyahe, i-cancel nyo na muna. Yan ang maisasuggest ko sa inyo. Wag na muna kayo magbibiyahe kung pupunta kayo dito sa bandang Bulacan, papuntang north, sa northern part ng Luzon. Marami na naman ang ilulubog dito. Kaya muna kayo, magplano na lang kayo uli ng schedule nyo.
At nandito na tayo sa may Kapitolyo ng Malolos, mga ka-adventure. Ito sa kaliwa natin yung bagong munisipyo. At merong konting pagbaha sa mga kalsada dito sa Kapitolyo ng Malolos. Ayan ang bagong Malolos City Hall. Ito ang Centro Mall, tsaka Pure Gold. Ito, may tubig. Baha rito. Ang taas ng tubig. Yan, dito sa kaliwa, BSU, Bulacan State University, sa likod ng McDonald's. At ang lugar na ngayon, binabaha na rin. Passable naman sa mga motorista. Time check, it's 11:55 na. Dito naman sa papuntang Malolos City proper, oh. Etong kalsada na to papunta na rin to ng pamilihang bayan ng Malolos. At kita nyo naman yung mga naglalakad, halos lagpas tuhod na, hanggang hita na yung tubig baha rito. Ayan na, ang lalim ng tubig. Kadadaan lang namin dito kahapon, hindi pa ganyan, wala pang baha rito. Pero ngayon, wala pang 24 hours, ang lalim ng tubig. Halos hindi passable. Wala rin ako nakikita ang dumadaan doon sa pinaka-crossing. May crossing kasi doon eh. Grabe. At yan, oh. Dito tayo ngayon sa may overpass. At ayan, ang lalim ng tubig. Kaya pala walang bumibiyahe kasi doon sa may tulay kasi doon. Yan, oh, maagos yung tubig. Maapaw, ang lakas ng agos. Wala na pala makabiyahe dahil napakalalim doon. Lagpas tuhod ang tubig. Kaya kahit motor, yan, yung mga pick up, mga 4x4, may matataas na sasakyan, kaya dumaan. Pero yung mga kotse tsaka mga motor, hindi nakakayanin. Sobrang lalim ng tubig. Grabe, ha, taas, oh. Tubig, baha. Dito, lubog na rito. Ang lalim ng tubig. Ito, maluwag ang traffic ngayon dito, malapit sa may Robinson, Malolos. Dati matraffic dito pag busy, kahit hindi busy hours. Ngayon napaka smooth ng daloy ng traffic. At eto na, guys, ito ang isang matindi rito. Wala na. Sa tingin ko hanggang dito na lang tayo makakapag-update ng sitwasyon dito sa Bulacan, sa MacArthur Highway. At dito, guys, eto, wala na. Hanggang dito ko na lang po kayo i-update, mga ka-adventure. Talagang hindi na tayo pwede pang lumayo. At sa mga bibiyahe ngayong araw na to at bukas, i-cancel nyo muna po ang lahat ng biyahe ninyo. Hanggang hita po ang tubig na nakikita ko doon. At mukhang nagkaroon na ng problema doon, no? Uminto na yung daloy ng traffic doon. Sa malayo na eh. Hindi nyo na makikita sa video. Pero malalim po yan. Meron pong ayan, nagtutulak na, tumirik na yung Honda Click.
Hindi kinaya ng pagbaha. Pinilit niyang ilusong. At ayun, isa na namang nagtutulak na NMAX ang sinawing palad. Kaya wag niyo na kayong tumuloy mga ka-adventure, lalo na dito sa Bulacan, sa MacArthur Highway, papuntang Malolos hanggang Pampanga. Baha po lahat ng madadaanan ninyo at mahirapan po kayong bumiyahe. Kung meron po kayong importanteng lakad, pagpaliban nyo na lang po muna. Napakalayo po ng baha na yan, ang layo. Hindi ko na matanaw, puro tubig na po yung daan. Merong ibang mga nagpipilit tumawid, isinasakay yung mga motor na single sa kulong-kulong. Ayan, meron dito mga ibang bumibiyaheng kulong-kulong na motor. Ayan, mga stranded na rin yung ibang mga kapwa natin riders dito na bibiyahe palabas ng Bulacan, pero hindi na makakatuloy, tindi ng baha. Ayun, meron din isa nagtutulak na rin, si brother. Ang dami nang nagtutulak, ang dami nang tumirik. Ayan, no? Pagka gusto nyong tumawid ngayon, may mga kulong-kulong dito na nagpapatid. Mas magkano po? Sandaan lang po. Sandaan lang ang tawid. Ayun, no? Meron na sinakay, naka-NMAX naman. Dito po. Baka din sa SNR. Ayan. Baka din sa Oo, kaya po. SNR. Ayan, no? Ganito ang nangyayari dito ngayon. May mga kulong-kulong na nagpapaservice na 100 lang. Binaba na yung NMAX. Ngayon naman, ito sila sir, galing pa ng Sambales. At doon naman, pauwi naman sila ng Valenzuela. Ayan. Papasok kayo ng trabaho. Wala na, papayad ko na rin dito. Oo nga, hirap talaga, ganyan talaga. Ayun, sasakay naman yun. Isang NMAX naman, ito ngayon dito, sasakay naman. Angat. Boss, pasensya na naman, boss. Boss. Pasensya na, boss. Ayan, oh. 100 ang bayad dito. Kung gusto nyo rin makatulong sa mga naghahanap buhay, pwede rin, sakay nyo. Para ligtas naman din yung mga motor ninyo. Safe sa tirik. Hindi na po kayo gagastos ng pangdaan. Hanggang saan yan, Brad? Hanggang saan siyang tubig? Opo, sa may ato na yun, doon sa may flyover. Hindi naabot ng Santo, Hindi na po. sa may 7-Eleven? Hindi na. Doon. Hanggang doon pala sa 7-Eleven yung baha. Pero malayo yan. Ayan, marami na ako nakikita mga galing doon, mga nakasakay na rin sa kulong-kulong. Pero meron mga ilan na tumatawid pa rin kahit na sinasakripisyo yung kanilang mga motor. Ayun, may nagtutulak na doon si sir. Tumirik na yung motor ni sir doon, nagtulak na, pinilit. At dumadami na ngayon dito mga na-stranded na mga motorista. Para lang makapagtrabaho, yung iba para umuwi. Ito, bagong sakay na naman. Tatawid na naman si sir. Ay. Boss, anong place nyo? Ay, teka. At ayan na, sumakay na yung... Ayan, ingat. Sinakay na yung NMAX. At meron na rin mga ibang mga 4 wheels na nandoon na rin, oh. Ayan, nag-o-offer ng service 100 tawid. At yan guys, ang update ko sa inyo dito sa Malolos, Bulacan, ano. At kung magpapala kayong bumiyahe, cancel nyo muna lahat. Talagang no choice. Wala. Negative kayo dito.
Kung gusto nyo ipagsapalaran, sasuggest ko wag na lang. Magpahinga na lang kayo sa inyong bahay. Mahirap nang sapalaran yung mga motor ninyo. Lalo na mga ganyang kalalim na tubig, oh. Taas. At hanggang dito na lang tong video na to. Sana may anuan ko yung bagong impormasyon sa road update natin ngayon, ano, after ng bagyong Carina. Always remember, ride safe, stay safe, and be safe. Francie Adventure signing out. Yun, tulak ang Mio.